Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Panawagan ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya, maging disente naman tayong mga tao. Nanawagan si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa mga opisyal ng pamahalaan na pairalin ang disente at tapat na paglilingkod sa publiko sa pamamagitan ng pag-iwas sa conflict of interest. Sabi niya, itong conflict of interest, tigilan na natin. Let's set a standard in our country of decency. Maging disente naman tayong mga tao. Wow, palakpak naman dyan. Napaka-disente na ombudsman. Sa lahat ng ombudsman na duman sa ating bansa, si Boying Rimulya na kaya ang pinaka-disente sa tanan? Ano sa tingin nyo? Iginiit din ni Rimulya na hindi dapat pagsabayin ang negosyo at panunungkulan sa gobyerno. Tama na yan! Magnegosyo ka kung gusto mo, pero huwag kang magpupolitika. Maganda namang, ideally, magandang panawagan ito. Kaya lang, ang problema is yung credibility. How credible is our ombudsman na magsabi na maging disente naman kayo? Ang tingin niya sa sarili niya, napaka-disente. Yan ang ibig sabihin niya. Kasi hindi ka naman mananawagan na maging disente kayo kung tingin mo sarili mo, hindi ka disente. So tingin ni Ombudsman Boying Rimulya, disenteng-disente siya. Ito ngayon, problema. Pinapaniwalaan ba siya ng taong bayan? Tingnan natin ang reaksyon. 7,900 ang nag-react. 6,100 tinatawanan siya. 1,500 galit. 217 lang ang nag-like, naniniwala sa kanya. Yan po ang pinaka-disenteng ombudsman sa kasaysayan ng Pilipinas. Percentage, mga 98% hindi naniniwala sa kanya. No problem. Dapat nga sana maging disente tayo. Kaya lang, depende kasi yan sa leadership Sa amin, sa military, yung experience ko, walang masasamang sundalo. There is only good or bad commander sa amin. Ang experience ko, kung ang commander sa unit, yung professional, trabaho lang. Yung sundalo sa baba, ganon din ang ginagawa. Kaya lang, once na nagkaroon kami ng commander na may ibang, unprofessional, may ibang ginagawa, nako, sa baba, ganon din. Kasi kung anong nakikita namin ginagawa ng commander, gawin din namin. Bakit? Ganon. Kaya, ganyan din sa ating gobyerno ngayon. It's all about leadership. Kung anong kinagawa sa taas, gagawin din sa baba. Kaya, tingnan nyo, napakatalamak ang korupsyon. Ito lang administrasyon ito na nangyari yung pinakamatalamak na korupsyon. Mayroon namang korupsyon ever since. Kahit sa buong mundo, sa lahat ng bansa, may mga korupsyon. Kaya lang minimal. Sa ating bansa, yung mga naunang administrasyon, alam na natin lahat na may korupsyon sa DPWH. Kaya lang maliit. Pwede pang mapagbigyan. But this administration, grabe. Yung revelation o mga pasabog ni na Mayor Magalong at Senator Lacson noon, pinatutuhanan ng mga contractors. 30 to 40% napupunta sa mga politiko. Tapos manawagan ang ombudsman. Disente naman tayo!
Hindi naman niya kasuhan yung mga, alam naman natin kung sino yung mga may kinalaman sa flood control. Sinong nakasuhan? Sinong nakulong? Senator Rodante Marcoleta. Kung sino pa yung disente. To me, hindi naman santo si Senator Marcoleta dahil lahat tayo makasalanan. Kailang kung batayan mo lang yung pagiging totoo serbisyo, yung may malasakit, may pagmamahal sa bayan. Isa na si Senator Marcoleta, kaya napakasakit itong nangyari sa kanya. Na kung sino pa yung gumagawa ng tama, kung sino pa yung nagpupursige na habulin ang mga magnanakaw ng lustay sa kaban ng bayan, siya pa ang kinasuhan, siya pa ang ikinulong. Yung alam ng lahat na isa sa mga mastermind, nasaan yung kaso niya? Wala. Yung lumalaban sa korupsyon, Marcoleta, defensor, sino pa? Sila ngayon ang nakakulong. Tapos sabihin nyo, disente naman tayo! Wow, palakpak naman kayo dyan. Oh. Josefina Sales, anong sabi niya? Dissenting Sakim, gusto lahat ng katungkulan makamit mo. Obdonorabi, Sam, Just Bendelo, Boying, Bendelo. James Puentes, ikaw ba yan? Boying Yeng. Jerry Pidilyaga, back to you, Mr. Bendelo. Oliver Aglasi, it seems your words reflect your own action. Instead of using your position to your advantage, you should lead with fairness, honesty, and integrity. Mike Lau, yes sir, you can bend the law. Barney Lopez, talking to yourself, sir? Ay, wow, kinausap ang sariling multo. Wow naman. Sige na lang. Yan ang tingin niya sa sarili niya. Disente siya. Kawawa, pinagtatawanan lang siya ng taong bayan sa mga reaksyon, laugh and angry emoji. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mo nagyud ni kadako sa buslot sa yang balay. Karon natagaan na gyud og yero. O mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang atop karon para mapulian ang ilang atop nga buslot. Karon naman agad sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Diya ka na ba? Mat sa Ginoo nga nakaatop na gyud mi ug sa naghinabang sa sin. So pila na to katuig ang imong atop nga mga buslot na? Napulo na ka tuig. Napulo na katuig. So mo nga nadto na iyang itsura. So nga naman sa napulo na katuig wala gid ka sukad nakapalit og yero nga para unta mapulihan. Tungod kay kanang wala mi sakto nga trabaho. Igor mi ga muso kung makakuha mi kwarta igor gid ipalit namo og bugas. Na kung walay muso, asa naman mo magkuha sa inyong pagkaon? Ay bangita kung asa kuan Na ang inyong kuha na mo'y tanom nga mga lagot mon. naa mga bingala, kamuti. Mura na among pinangabuhian. So sa maglisod mi magpalit og mga sin. Oo.
So, Salamat gyud sa Ginoo sa nagtabang. oo, salamat pod kaayo.